Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1341. Jackie, mahusay, narito ang isa pang piraso. Di nagtagal, natagpuan ni Daniela ang isa pang itim na token, kinuha ito, at lumipad pabalik sa Jackie bago ipasa ang token kay Jackie. Kung ikaw ay ganito, hindi ka ba natatakot na malaman ng iyong ama at hindi maligaya? Ngumiti si Jackie ng mapait at pagkatapos ay inilayo ang token. Sa pagtulong ni Daniela upang makahanap ng mga token, malinaw na ang kahusayan ni Jackie sa paghahanap ng mga token ay direktang mapabuti ng hindi bababa sa kalahati. Wala akong pakialam kung masaya siya o hindi, ikaw ang magiging aking tao sa hinaharap, at susundan kita. Sumingit si Daniela, at pagkatapos ay sinabi ng may mahiyain na pagpapahayag, tutulungan ko ang aking tao na makahanap ng mga token, na tinutulungan siyang makamit ang isang magandang lugar sa kompetisyon, walang mali dito. Ang puso ni Jackie ay nagpainit ng bahagya, at sa sandaling ang pag-iisip ni Selena na nanatili sa puting bahay ng pamilya ay bumangon muli, hindi niya maiwasang magbuntong hininga, hoy, hindi ko alam kung paano makipag-usap kay Selena. Hindi ko alam kung paano ang kanyang paglilinang ngayon. Mayroong 20 o higit pang mga araw na naiwan dito. Bago tayo makalabas kung sapat na tayo upang mabuhay, dapat din siyang masira sa larangan ng demigod noon. Panipi. Si Sister Selena ay naging isang pangkaraniwang tao, gayon pa man ang kanyang paglilinang ay talagang lumalaki ng mas mabilis kaysa sa normal. Tila dapat na siya ay napakatalino. Ngumiti si Daniela at sinabi, sa pagsasanay na ito, kailangan mong magkaroon mas mahusay na mga diskarte at mas mahusay na mga mapagkukunan. Bilang karagdagan, ang talento ay dapat din. Panipi. Sinabi rin ni Jackie na may damdamin, oo, sa mundong ito, maaaring may ilang mga tao na minsan sa landas ng paglilinang, ang kanilang mga talento ay magiging napakahusay, ngunit sa kasamaang palad, walang pagkakataon na masira. Paano nila masisira nang wala ang mga pagsasanay sa martial, sa makatuwid maaari lamang nilang mabuhay ang kanilang buhay ng normal at mapurol. Panipi. Matapos ang dalawa ay lumipad sandali, narinig nila ang isang kakilakilabot na hayop na umuungal na hindi kalayuan, at sa lalong madaling panahon nakita nila ang 12-dosenang mga tao na lumilipad dito ng labis. Wow! Maraming mga tao mula sa pamilyang Cabello, pati na rin mula sa puting pamilya, pati na rin mula sa pamilyang Lucas. Matapos tumingin si Daniela, naiilawan ang kanyang mga mata, nakaharap sa babaeng pamilya ng Cabello na nakasuot ng lilang palda. Sumigaw si Daniela, pangalawang kapatid na babae, pangalawang kapatid na babae. Tumingin si Venus sa kanya at agad na nagbigkas, tumakbo, may mga monsters. Ano ang kinakatakutan mo? Wala ka bang maraming tao? Pangalawang kapatid na babae, hindi ka ba nasa gitna ng tunay na kaharian ng Diyos? Sa pamamagitan ng base ng paglilinang na ito, anong mga monsters ang natatakot sa paligid ng kagubatan na ito? Panipi. Hindi sinabi ni Daniela, huwag kang mag-alala, kahit na hindi mo ito matalo, mayroon pa ring Jackie. Sa sandaling gumawa siya ng isang paglipat, magiging okay. Panipi. May isa pang dagandong, lumubog ang mukha ni Jackie, at sinabi niya kay Daniela, tila may higit sa isang halimaw na hayop. Ito ay isang pangkat. Panipi. Kabanata 1342. Walang paraan, isang pangkat. Huminga ng hininga si Daniela nang marinig niya ito. Ang halimaw na ito ay malakas na, at mahirap harapin ito lamang, hayaan ang isang pangkat ng mga monsters. Pumunta ng mabilis, napakahirap na makitungo. Ito ay isang pack ng mga lobo. May daan-daang mga ito. Ang mga lobo ng may sapat na gulang ay maihahambing sa mga unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Kapag napapaligiran ka ay gagawin mo para sa, sinabi ni Venus sa paghinga pagkatapos lumipad. Master, napakarami. Marami sa atin dito ay nasa maagang yugto ng kaharian ng demigod, at mayroon ding ilang ikasyam na yugto ng mga lola. Hindi sila naglakas loob na makipaglaban sa mga lobo. Tumakbo din si Kayley at sinabi kay Jackie na huminga. Si Kayley? Dahil nakilala niya si Jackie sa huling oras sa bayan sa ilalim ng White Family Mountain, at inirekomenda ni Jackie na sumali sa White Family, sa ilalim ng kasipagan ng paglilinang, gumawa din siya ng mga pambihirang tagumpay mula sa ikasyam na antas ng Grandmaster hanggang sa unang yugto ng Demigod Realm. Dahil sa kanyang hindi kapani-pani walang talento siya ay napili para sa mga laro. Inisip ito ni Jackie ng ilang sandali pagkatapos ay sinabi. Ang mga halimaw na hayop sa unang yugto ng kaharian ng Demigod ay hindi nakakabahala. Gayunpaman, kung napakarami, ang pakikipaglaban sa kanila ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Pagdating ng oras, ang lahat ng aming aura ay nasayang, at ang oras ay nasayang. Panipi.
Ang isang tao mula sa pamilyang Lucas na nasa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos, kahit na hindi siya natatakot, naintindihan na sa isang pack ng mga mababang antas ng hayop ay mapapawi pa rin sila at ang ilan sa mga nakababatang tao ay maaaring mamatay. Nang makita na pinag-uusapan pa rin ng mga tao ng puting pamilya at ang mga tao ng pamilyang Cabello, tumayo siya ng walang pagsasalita para sa isang segundo, pagkatapos ay nanginginig ang kanyang sarili ay lumipad siya at sumigaw. Lahat, halika rito. Hindi kami lalaban. Tumakbo tayo. Panipi. Lahat, halika rito. Ito ay mga mababang antas ng monsters at hindi sila maaaring lumipad. Panipi. Bahagyang ngumiti si Jackie, sinawsal ang kanyang palad, inilabas ang taybak, at itinapon ito sa hangin, at bigla itong naging mas malaki. Magaling iyon. Talagang mayroon kang isang lumilipad na taybak. Ang mga mata ng pamilya ng Lucas ay naiilawan at agad siyang tumalon. Ang iba ay tumalon kaagad, habang kinokontrol ni Jackie ang lumilipad na taybak at nagsimulang lumipad. Isang Mokizuki Wolf na may taas na halos 3 talampakan ang taas, umungal at sumugod, at nang lumipad si Jackie at iba pa pamilya. Ang dalawang babaeng iyon ay hindi mataas sa paglilinang. Isa sa unang yugto ng kaharian ng demigod, at ang isa pa sa gitnang yugto ng kaharian ng demigod. Kahit na sila ay mga masters, gayunpaman, nahaharap sa gayong halimaw na hayop, malinaw na hindi nila maihahambing, at agad silang sumigaw sa takot, na parang hindi nila alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumitaw si Jackie sa harap ng kanilang dalawa sa isang flash, pinapalakpakan ang kanyang mga kamao, at sumabog ang mga lobo. Ang dalawang napakalaking lobo ng Mokizuki ay sinampal sa lupa na may isang kamao at isang suntok ni Jackie. Ang dugo ay dumaloy ng direkta mula sa kanilang mga bibig habang nakahiga sila doon na hindi gumagalaw. Silik lang na pinatay sila ni Jackie. Malakas siya. Nilamon ng dalawang kababaihan ang kanilang laway, kapwa natatakot sa pagiging epektibo ng labanan ni Jackie. Ang taong ito, ang Venus sa gilid ay bahagyang nagulat din. Bagaman maaari niyang itugma ang lakas ng pag-atake, ang bilis kung saan nagmamadali si Jackie na ngayon ay napakabilis na siya ay nagulat. Kabanata 1343. Ang iba pang mga lobo lahat ay sinisingil sa kanila, sinusubukan na maghiganti sa kanilang mga miyembro ng Fallen Pack. Ngunit kinokontrol ni Jackie ang lumilipad na taybak at lumipad ng malayo sa isang flash, naiwan sa likuran ng snarling at umuungal na pack ng mga lobo. Anong mabilis na bilis? Anong antas ang iyong lumilipad na taybak? Panipi. Nang makita ang bilis ng lumilipad na taybak na ito, hindi maiwasang itanong ni Venus. Pangalawang kapatid na babae, ito ay isang pangwakas na grade espiritual na armas. Gamit ang taybak na ito, ang nakakasakit na kapangyarihan ni Jackie ay mas malakas. Kahit na 10 sa iyo ay hindi ang kanyang kalaban. Sinabi ni Daniela tungkol kay Jackie, ang kanyang ulo ay nakataas at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. 10 sa akin ay hindi ang kanyang mga kalaban. Nahuli si Venus, at pagkatapos ay sinabi ng may hinala, Daniel, pinalalaki mo. Ang aking paglilinang sa gitna ng tunay na lupain ng Diyos ay halos hindi malilimutan. Kahit na hindi ko siya matalo, imposible na 10 sa akin ay hindi siya matalo, di ba? Panipi. Tama iyon. Matapos mag-isip tungkol dito, tumanggaw si Daniela, at mabilis na sinabi, sa palagay ko ay masyadong mababa ang 10, dapat itong 20. Ako. Hindi nagsalita si Venus. Akala niya ang kanyang kapatid na babae ay tumingin sa kanya ng sobra. Di nagtagal, ang mga Mokizuki Wolves na hinahabol namin sa kanila ay itinapon sa ruta ni Jackie. Matapos lumipad sandali, ibinaba ni Jackie ang lumilipad na taybak at lahat ay tumalon. Pagkatapos ay inilayo niya ang lumilipad na taybak. Ang tao sa unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos ng pamilyang Lucas, pagkatapos mag-isip tungkol dito, ay dumating at kumuha ng 5 itim na token, at pagkatapos ay ibinigay sila kay Jackie. Master White, salamat sa iyo ngayon, kung ito para sa iyo natatakot ako na mawawalan kami ng marami sa aming pamilya. Ito ay itinuturing na gantimpala para sa iyo. Panipi. Hindi na kailangan. Napangiti si Jackie. Ang relasyon ng pamilyang Lucas sa puting pamilya ay hindi masama. Wala silang masyadong pakikipag-ugnay dati. Sa makatuwid, hindi rin naisip ni Jackie ngayon, at hiniling na tumalon sila sa taybak. Kung ito ang pamilyang Norman o pamilya Lagorio, hindi siya magiging magalang. Master White, huwag maging mapagpakumbaba. Ito ay natural lamang, na i-save mo kami, at babayaran ka namin. Nakamit mo ito. Panipi. Ngumiti ang lalaki at pinalamanan ang mga token sa mga kamay ni Jackie. Kung ito ay isang tao mula sa isang mas malakas na pamilya, marahil ay ninakawan lang nila kami. Haha, kapatid, huwag sabihin iyon. Natutuwa lang ako na nakatulong ako sa oras ng pangangailangan. Tumawa si Jackie habang sumagot siya.
Sa pamamagitan ng paraan, ang aking pangalan ay Harry Lucas. Bagaman ang antas ng aking paglilinang ay hindi mataas, ako rin ang apo ng nakatatanda ng pamilyang Lucas. Maraming salamat sa oras na ito. Sana makita ka ulit namin. Napangiti din si Harry at sumagot. Pagkatapos nito, mabilis siyang umalis kasama ang pamilyang Lucas. Iyon ay nagkakahalaga ng pagbisita. Tumitingin sa direksyon na kanilang aalis, may ngiti si Jackie sa kanyang mukha. Bibigyan kita ng ilang mga token. Ang Venus sa gilid ay nagbigay kay Jackie ng isang blanko na hitsura, at pagkatapos ay kumuha ng 5 token at ibinigay ito kay Jackie. Kunin mo, ang ugnayan sa pagitan ng aming dalawang pamilya ay hindi maganda, hindi ko nais na utang sa iyo. Kabanata 1344. Napahiya si Jackie, ngumiti siya ng mapait, at hindi kinuha ang token sa kamay ni Venus. Miss Venus, kasama ang aming relasyon, hindi ko talaga makuha iyon sa iyo. Kapag narinig ito ng isa pang pamilyang Cabello, agad siyang humakbang at ngumiti. Pangalawang miss, nakalimutan mo na ba, ito ang kasintahan ng iyong panganay na kapatid. Siya ang magiging bayaw mo, kaya hindi na kailangang magbigay ng anumang mga token, dapat mong ilayo ang mga ito. Panipi. Oo, Master Puti at ang panganay na miss ay isang mag-asawa. Paano niya makukuha ang iyong mga token? Panipi. Ang isa pang batang babae na Cabello ay humakbang din, ang kanyang mukha na puno ng tuwa. Hoy, mahusay iyon. Dahil kasama niya ang panganay na miss, hindi tayo dapat matakot na mabuli sa hinaharap. Panipi. Binigyan ni Venus ang batang babae ng mabangis na hitsura, at pagkatapos ay sinabi kay Jackie, fine. Huwag mong kunin kung hindi mo gusto ito, ngunit huwag mong sabihin na hindi ko subukan na bigyan ka ng isang bagay. Pagkatapos magsalita, sinaksak ni Venus ang kanyang palad, at pagkatapos ay alisin ang token sa kanyang kamay. Maraming mga kabataan mula sa pamilyang Cabello ang tumingin sa isa't isa, ang kanilang mga ekspresyon ay medyo kakaiba. Ang pag-uugali ng pangalawang binibini na ito ay talagang katulad ng sa Panginoon. Sa oras na ito, kinailangan nilang sadyang gumuhit ng isang linya. Well, hayaan mo na. Hindi kami makakasama sa aming mga kaaway. Maaari silang magpasya na salakayin tayo mula sa likuran kung nakakita tayo ng maraming kayamanan. Sinabi ni Venus na may alon. Kinuha niya ang mga miyembro ng pamilya ng Cabello na umalis. Gayunpaman, pagkatapos nilang maglakad ng ilang mga hakbang, hindi maiwasang sumimangot si Venus, at tumingin sa likod ni Daniela, na nakatayo pa rin sa tabi ni Jackie, at pagkatapos ay sinabi ng may malalim na pagsimangot. Daniela, bakit hindi ka sasama sa amin? Maaari mo bang nais na makasama mo ang kaaway ng aming pamilya? Panipi. Sumimangot si Daniela, at sa halip ay napahiya, sister, nangyari iyon maraming taon na ang nakalilipas. Sa nagdaang 2 o 3 taon, ang ugnayan sa pagitan ng aming dalawang pamilya ay nag-on ang maraming. Magaling kaming magkaibigan ni Jackie kaya mananatili ako sa kanya. Panipi. Ako. Hindi nagsalita si Venus, hindi niya inaasahan na si Daniela ay makakasama ni Jackie ng malakas kahit na hindi sila kasal. Ngunit alam din niya sa kanyang puso na sina Daniela at Jackie ang tunay na mahilig. Sa makatuwid, matapos niyang isipin ito, sinulyapan niya si Daniela at sinabing, well, magagawa mo ang gusto mo. Pa rin, kahit na ako ang iyong nakatatandang kapatid na babae hindi ko na kailangang hawakan ang iyong kamay kahit saan. Panipi. Hoy, kapatid, mag-ingat ka. Napangiti si Daniela, at kumaway kay Venus. Hayaan. Bumantong hininga si Venus, at sa wakas ay naiwan ang kanyang pamilya. Tinitingnan ito, ang iyong pangalawang kapatid na babae ay tila alam na kami ay nasa isang relasyon. Tumingin si Jackie sa likod ni Venus at hindi maiwasang magsalita. Tumanggaw si Daniela, oo, alam ng panganay na kapatid at ang pangalawang kapatid na babae tungkol dito, ngunit hindi nila sinabi sa aking ama. Malamig ang mga ito tungkol dito ngunit alam ko sa aking puso na sila ay talagang mabuti sa akin. Panipi. Well, hayaan mo na. Tumanggaw si Jackie at umalis kasama si Daniela. Sa isang hapon, natagpuan ng dalawa ang ilang mga espiritual na damo, at natagpuan din nila ang 5 mga token. Ang pag-aani ay medyo mabuti. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming mga tao na pumapasok sa isang malaking kagubatan, maaaring nahihirapan ang ilan na makahanap ng kahit isang token sa isang hapon. Kung nais mong hanapin ang puting token at ang pulang token, magiging mahirap talaga ito. Pagkatapos ng lahat, kakaunti lamang, lalo na ang mga pula. Kabanata 1345. Sinabi ni Daniela kay Jackie, Jackie, madilim sa lalong madaling panahon, maghanap tayo ng isang lugar upang magpahinga. Tumanggaw si Jackie at tumingin sa paligid. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan ni Jackie na mayroong isang malaking crack na hindi madaling makita sa pader ng bato ng isang bangin.
Batay sa kung paano ito tumingin, dapat itong madaling payagan ang 2 o 3 tao na gumugol ng gabi dito. Kung hindi mo nahanap ang yungib, mas mapanganib kung nagpahinga ka sa isang puno. May isang crack sa bangin doon. Gagawin ba nito ngayong gabi? Panipi. Tumingin si Jackie kay Daniela sa harap niya. Ang mga kabataang babae ay talagang maganda, ngunit nanirahan sila sa isang malaking pamilya mula noong bata pa sila, at hindi ko alam kung maaari nilang matiis ang mga paghihirap. Hoy! Umalis tayo. Ngumiti si Daniela at hinawakan ang kamay ni Jackie, matutulog ako sa iyo kahit saan mo gusto, hanggat nasa tabi mo ako, magiging masaya ako. Panipi. Matapos si Daniela, sumabog ang kanyang mukha. Ikaw na babae. Napangiti si Jackie. Ang pagiging simple ni Daniela ay talagang bihirang, ito ay nakakaramdam ng isang unang pag-ibig. Ang dalawa ay mabilis na lumipad patungo sa crack, na kung saan ay sapat na malaki para sa 2 tao na maglakad sa magkatabi. Ang hindi inaasahan ni Jackie na ang crack ay maliit sa labas at malaki sa loob. Mayroong higit sa 10 metro na puwang sa loob, at ang puwang sa loob ay sapat na para sa 2 tao na umupo sa loob at magkaroon ng magandang pahinga. May isang tao dito dati, at maraming mga damo sa loob nito. Ang pag-upo sa loob nito ay komportable din. Mahusay, maaari akong gumugol ng isa pang gabi sa iyo. Sa pamamagitan ng isang ngiti sa mukha ni Daniela, umupo siya sa tabi ni Jackie at hindi maiwasang matulungan ngunit malumanay na sumandal sa balikat ni Jackie. Master Trevino, ipinangako mo sa akin na hanggat nakatagpo ka ng isang tao mula sa puting pamilya, papatayin mo sila para sa akin. Hindi mo maaaring panatilihing buhay ang alinman sa mga ito. Panipi. Pagkatapos ng pag-upo ng ilang sandali, narinig ni na Jackie at Daniela ang isang malabong tinig na nagmula sa labas. Haha, huwag kang mag-alala, sanggol, kung ano ako, Hugh Trevino, ay hindi masisira ang aking pangako. Di nagtagal, ang pusong pagtawa ng isang lalaki ay tumunog, at pagkatapos ay sinabi niya, baby, tingnan, mayroong isang bagay doon, isang crack sa bangin. Pumasok tayo sa loob ng crack at magsaya. Panipi. Naririnig ito, sina Daniela at Jackie ay nagkatinginan sa isa't isa. May ibang natagpuan sa kanila ng napakabilis. Maraming mga masters mula sa pamilyang Trevino sa paligid. Paano tayo lalabas mamaya pagkatapos ng mga laro at maibibigay ko ito sa iyo noon? Panipi. Ang babae ay sadyang sinabi ng coquettishly, at ang tinig ay napakalapit na narinig ito ni Jackie. Mga lalaki at babae ng aso. Hinawakan ni Daniela ang kanyang ngipin at galit na sinabi. Hindi maganda iyon, sanggol, gumawa kami ng mga bagay para sa iyo at makikinabang ka ngayon, ngunit baka hindi ka magbigay ng anumang mga benepisyo matapos ang laro. Siguro kapag umalis kami hindi ka aaminin sa anumang nangyari dito. Sinabi muli ng lalaki na si Hugh Trevino. Kabanata 1346. Ito. Ang batang babae ng Lago Rio ay tila nag-aalangan. Maya-maya, tumanggo siya at sumang-ayon. Well, hulaan ko ito. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nasa nasabing lugar. Ngumiti si Hugh, hindi ko pa ito nagawa bago ito, kaya bakit hindi ngayon? Pagkatapos ay sumulyap siya ng diretso sa dosenang mga kalalakihan na nakatayo sa likuran niya. Lahat kayo, pumunta sa bangin, ang batang babae na ito at ako ay pupunta at magpahinga ng ilang sandali bago sumali sa iyo. Haha, Master Trevino? Sige na, sige na. Ang isang tao ay biglang nagsimulang tumawa ng malakas, Master Trevino, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maantala. Naiinggit kami kapag nakikita natin ang napakagandang babae. Panipi. Ito ay Lynn Lago Rio. Sa crack sa bangin, tumayo si Daniela at sinabi ng may kaunting sorpresa. Ang mga tao ng pamilyang Lago Rio ay masyadong kasuklam-suklam. Upang matarget ang iyong puting pamilya at gawin ang iyong Masters of the White Family na mamatay sa laro, ginamit talaga nila ang kanilang mga kagandahan upang kumbansihin ang mga Panginoon ng ibang mga pamilya upang makatulong na patayin ang iyong mga tao. Panipi. Kilala mo ba si Lynn? Sumimangot si Jackie. Hindi pa nagtagal mula nang bumalik siya sa puting pamilya, at hindi niya alam ang tungkol sa mga Panginoon ng ibang pamilya. Tumanggo si Daniela, hindi lang ito si Lynn, kilala ko rin si Hugh. Sinabi niya kay Jackie na may solemn na ekspresyon. Ang Hugh na ito ay napakalakas, at ang pamilyang Trevino ay isa rin sa 8 pamilya ng Anino. Halika. Isipin ito, dapat mo ring malaman, si Hugh ang apo ng ikatlong nakatatanda ng pamilyang Trevino. Siya ay sobrang talento. Naabot na niya ang huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay nasa par sa aking kapatid na babae, at si Lynn ay isang kilalang kagandahan mula sa pamilyang Lago Rio na may napaka-sexy na katawan. Panipi. Hindi ko inaasahan na gagamitin ng pamilyang Lago Rio ang mga naturang trick upang gawin ang puting pamilya na magdusa ng mabibigat na pagkawala.
Pinaikit ni Jackie ang kanyang kamao at medyo nagagalit kung inutusan ni Hugh ang ibang mga miyembro ng pamilyang Trevino na pumatay nang makita ang anumang masters ng puting pamilya, hindi ba talaga ang aking puting pamilya? Hindi nila maiiwasang matugunan ang maraming tao mula sa puting pamilya. Panipi. Tumango rin si Daniela, oo, masyadong mapahamak. Ang pamilyang Trevino na ito ay isa sa 8 pamilya ng Anino. Matagal nang interesado si Hugh kay Lynn Lagorio, gayunpaman hindi niya ito hihilingin. Ngayon kinuha ni Lynn ang inisyatibo upang maipadala ang kanyang sarili sa kanyang pintuan, natural na sumasang-ayon siya. Pinakamahalaga ay dapat na ang gayong Panginoon ay kumuha ng mga tao upang mapalibutan ang iyong puting pamilya, magtatapos ito ng labis. Panipi. Sinabi ni Jackie, sa kabutihang palad, pumasok lamang ako sa loob ng 2 o 3 araw na ngayon at nakilala ko na sila, kung hindi man, magiging mahirap talaga ito. Tumahimik si Jackie bago magpatuloy, aalisin ko ang mga taong ito, at iyon ang magiging pinakamahusay na proteksyon para sa aking puting pamilya. Well, kailangan mong maging maingat. Si Hugh ay may napakataas na base ng paglilinang, at ang pagiging epektibo ng kanyang labanan ay napakalakas din. Panipi. Hindi makakatulong si Daniela ngunit medyo nag-aalala. Sa hindi inaasahan, sinabi ni Jackie nang walang pag-iingat, hindi mo nakita ang aking lakas. Naalala ni Daniela na pinatay ni Jackie ang 8 masters sa tunay na lupain ng Diyos na nag-iisa sa isang galaw. Ang kapangyarihan ng kasanayang iyon ay hindi isang bagay na maaaring magamit ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Kabilang sa mga taong pinugutan ng ulo, doon, ay 2 powerhouse sa kalagitnaan ng yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Well, naniniwala ako sa iyo. Tumango si Daniela. Sa sandaling ito, ang 2 tao ay lumipad na sa pintuan ng crack. Kabanata 1347. Si Jackie ay ngumiti din ng malamig, at diretso na lumakad sa labas. Oh, hindi ko inaasahan ito, mayroon talagang mag-asawa doon. Si Hugh, na nakarating lamang sa pintuan, ay nagulat nang makita niya sina Jackie at Daniela, at pagkatapos ay ngumiti siya. Jackie. Nahuli din si Lynn matapos makilala si Jackie, at mabilis na ngumiti, TSK, hindi ko inaasahan na makasama si Jackie kay Miss Daniela. Oo, wala ba siya sa isang relasyon kay Miss Helena? Hindi ba ito isang romantikong relasyon? Bakit ka nag-sneak sa paligid kasama si Miss Daniela ngayon? Panipi. Ngumiti rin si Hugh, hindi ko ito inaasahan. Kayong 2, mayroon ka talagang isang relasyon. Panipi. Galit na galit si Daniela kaya't inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at sinabi ng galit, kami ay nananatili lamang dito sa magdamag at walang ginagawa. Ano ang pinagsasabi mo? Panipi. Matapos magsalita, ngumiti muli si Daniela, o Atlin, ikaw ay masyadong walang kahihiyan, huwag isipin na hindi namin narinig ang sinabi mo sa labas ng mas maaga, hehe, talagang pinaplano na gamitin ang iyong katawan upang gumawa ng negosyo. Ang pagpapalam sa mga tao ng pamilyang Trevino ay makakatulong sa iyo na patayin ang mga tao ng puting pamilya. Nakita ko ang mga walang kahihiyan na tao, ngunit hindi ko pa nakita ang isang walang kahihiyan. Panipi. Ikaw. Galit na galit si Lynn, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang galit ay pinigilan, at pagkatapos ay sinabi niya na kakaiba. Hehe, na nakakaalam kung ano ang 2 sa iyo, bago tayo dumating. Marahil ay may nakakahiya. Pagkatapos kapag narinig mo kaming nakikipag-usap sa labas, mabilis mong inilagay ang iyong mga damit, at sinabi na kami ay walang kahihiyan, kapag sa aktwal na katotohanan, ang mga babaeng tulad mo na nagnanakaw ng lalaki ng iyong nakatatandang kapatid na babae, ay ang mga walang kahihiyan. Panipi. Ikaw, sa palagay mo ba ay walang kahihiyan ako? Galit na galit si Daniela, nasa loob lang kami, handa nang gumugol ng isang gabi. Gumugol ng gabi. Hindi namin alam kung paano mo balak na gumugol ng gabi alinman. Nag-sneer din si Hugh. Sa oras na ito, ang mga lalaki na naghihintay sa ibaba ay lumipad ng paisa-isa, at pagkatapos ay tinanong, Master Trevino, bakit hindi ka pa rin papasok? Sino ang nakikipag-chat sa iyo? Pagdating nila sa crack, tiningnan nila ang 2 sa loob. Pagkatapos tumingin, nagulat siya at sinabing, Diyos ko, hindi ko talaga inaasahan na mayroon pa ring mga tao dito. Hindi ba ito ang tagapagmana sa master ng puting pamilya? At ang pangatlong batang babae ng pamilyang Cabello? Panipi. Hindi ba ang mga relasyon sa pamilya sa pagitan ng 2 ito ay hindi maganda? Bakit magkasama ang pangatlong Miss at Young Master White? Panipi. Ang isang tao, pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi sa isang nakakagulat na paraan, hindi iyon tama, wala bang romantikong relasyon sa pagitan ng panganay at ng batang ito? Bakit narito ang ikatlong ginang? Kayo ay napuno ng kalokohan. Nagdilim ang mukha ni Jackie, at pagkatapos ay sinabi,
Narinig ko ang iyong pag-uusap ngayon, na nais mong patayin ang aming puting pamilya, haha, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Sa hindi inaasahan, ang batang ito ay medyo mabaliw. Sa palagay mo ba talaga ang iyong puting pamilya ay isa sa 8 mahusay na pamilya? Ang aming mga miyembro ng pamilya ng Trevino ay hindi aaminin. Panipi. Malamig na ngumiti si Hyo, pinapalakpakan ang kanyang kamao, at pagkatapos ay nakaharap kay Lin. Lin, hindi mo ba nais na tulungan akong patayin ang puting pamilya? Nangyayari lamang ito na mayroong isang malaking isda dito. Panipi. Kabanata 1348. Okay, Master Trevino. Tulungan akong patayin siya, ang batang ito ay talagang isang malaking isda. Matapos marinig ito, agad na pinasaya ni Lin ang kanyang mga mata at sinabi ng may kagalakan, Master Trevino, kung papatayin mo ang batang ito, matutuwa akong manatili sa iyo tuwing gabi para sa buwang ito. Haha, okay, hahawakan kita. Matapos marinig ito, tumawa si Master Trevino. Hindi niya maiwasang masampal ang kanyang asno. Ah, Master Trevino, ikaw ay masyadong malikot. Sinabi ni Lin na coquettishly. Ang mga pares ng mga aso. Umiling-iling si Jackie, at pagkatapos ay sinabi sa batang master na si Trevino, Hugh, narinig ko na ikaw ang apo ng pangatlong nakatatanda, at ikaw din ang pinakamay talento, na may pinakamataas na base ng paglilinang sa pamilyang Trevino, na may paglilinang sa huling yugto ng tunay na kaharian ng Diyos, talagang hindi madaling maabot doon. Panipi. Hehe. Boy, kilala mo pa rin ako. Ngumiti si Hugh, at pagkatapos ay sinabi, walang paraan, kahit na lumuhad ka at humingi ng awa ngayon, hindi kita papayagan, dahil ipinangako ko ang kagandahang ito. Hindi ko planong humingi ng awa. Pinaikit ni Jackie ang kanyang kamao, at pagkatapos ay sumugod ng diretso sa ibang partido, nais kong sabihin sa iyo, na may napakagandang talento, kung hindi mo nais na mabuhay ng maayos, kailangan mong mamatay, at walang dahilan upang masisi ako. Panipi. Patuloy na makipag-usap ng malaki, narinig ko na ikaw ay nasa gitnang yugto lamang ng tunay na kaharian ng Diyos. Bumalik ka mula sa labas ng mundo, isang basurahan, at gusto mo pa rin akong patayin. Panipi. Nang makita si Jackie na nagmamadali, kahit na mapangahas na atake, si Hugh ay pumalakpak din sa kanyang kamao, at itinapon ang kanyang kamao kay Jackie. Dahil sa malapit na distansya sa pagitan ng dalawa, alinman sa kanila ay gumagamit ng aura, ngunit ang nakasisindak na kapangyarihan sa kanilang mga katawan ay nagpapagaan pa rin sa mga tao. Ang isang medyo mapurol na dagindong ay tumunog, at sa susunod na segundo, si Hugh, na ang base ng paglilinang ay mas mataas kaysa kay Jackie, ay talagang pinasabog ni Jackie ng higit sa 10 metro, bago niya pinamamahalaang patatagin ang kanyang katawan. Ang isang tao na hindi malayo sa likuran niya noon, ay hindi maisip na si Hugh ay sasabog ni Jackie. Hindi siya maaaring gumanti dito, at direktang kumatok ni Hugh. Isang bibig ng dugo ang sumabog at tinamaan siya. Sa lupa, mapatla ang kanyang mukha, at kahit na nasa gitna siya ng yugto ng demigod, siya ay talagang nasugatan. Napakahusay na epekto. Ang bawat isa sa iba pang mga tao ay lumipad ng mas malayo. Marami sa kanila ang nasa antas ng paglilinang ng mga demigods, at isa lamang ang nasa unang yugto ng totoong mga Diyos. Pagkatapos ng lahat, walang maraming mga master sa totoong Diyos na kaharian, kahit na sa mga pamilyang first class. Hindi, imposible. Si Lin, na lumipad sa tagiliran, ay mas natakot, nagtataka kung mali ang nakita niya. Matapos pag-isipan ito, huminga siya ng isang buntong hininga at sinabi kay Master Trevino, Master Trevino, walang pag-iingat ka. Dapat mong ma-underestimated ang batang ito, kaya hindi mo ginamit ang iyong buong lakas bago ka mapasabog, gayunpaman nakakatakot ang kanyang kapangyarihan, hindi mo may maliitin ang Jackie White na ito. Panipi. Sa pagtingin sa babaeng matagal na niyang coveted, paano maamin ni Master Hugh na napahiya siya? Bigla siyang ngumiti ng awkwardly, oo, talagang pinaliit ko ang batang ito ngayon. Ang mabaho na bata na ito ay dapat na espesyal na nagsagawa ng ilang uri ng ehersisyo para sa katawan, kaya ang lakas ng kanyang katawan ay napakalakas. Sa puntong ito, muling ngumiti si Hugh kay Lin, huwag kang mag-alala, sa oras na ito, ang batang master na ito ay gagamit ng aura. Ang batang ito ay hindi kasing ganda ko sa mga diskarte sa paglilinang. Tiyak na hindi siya ang kalaban ko. Panipi. Matapos ang pagsasalita, pinalo ni Hugh ang kanyang kamao, patuloy na ibinuhos si Aura, at pagkatapos ay tiningnan si Jackie ng mapait, boy, inis mo talaga ako. Sa oras na ito, kailangan kong lumabas lahat. Panipi. Humph. Nag-sneer lang si Jackie, at agad na pinisil ang kanyang kamao, at patuloy na nagbubuhos si Aura. Kabanata 1349.
Sa oras na ito, kinuha ni Hugh ang inisyatibo upang atake, lumipad sa isang flash, at itinapon ang isang kamao ng diretso kay Jackie. Di nagtagal, isang kakilakilabot na dagandong ang tunog na kung saan ay mas nakakatakot kaysa sa tunog ng mas maaga. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkalagot sa loob lamang ng 2 segundo, si Hugh ay muling pinasabog ni Jackie. Sa oras na ito, si Hugh ay sumabog para sa maraming 10-10 metro bago patatagin ang kanyang katawan. Master Trevino, ano ang sitwasyon? Hindi kanya kalaban, ikaw ba? Panipi. Si Lynn ay ganap na natigilan, si Jackie ay lumipad at tumayo sa harap ng pader ng bundok. Sa pagtingin sa kanila ng may pag-aalipusta, ang gayong hitsura ay nag-aalinlangan sa lakas ni Hugh. Ako. Nahihiya si Hugh, hinaplos ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay sinaksak ang kanyang mga palad, at sinabi muli, huwag mag-alala, ang pamamaraan ng paglilinang ng bata na ito ay medyo malakas, ngunit ang aking sandata, ay isang armas na nasa gitnang grade, kasama ang aking sandata ng espiritu at ang aking pangalawa rank low-level martial arts, ang batang ito ay malapit ng matapos. Panipi. Inilibot ni Jackie ang kanyang palad at inilabas ng direkta ang itim na taybak, bago mag-iniksyon ng aura. Ang isang kakilakilabot na tunog mula sa taybak ay pinakawalan, at sumabog ang itim na ambon na pinagmumultuhan ng taybak, sumayaw na may isang mahiwagang aura. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa pagbabago-bago na ito? Sumimangot si Lynn at nadama na may mali. Tila ang pagbabago-bago ng taybak ni Jackie ay mas malakas kaysa sa pagbabago-bago ng gitnang grade na espiritual na sandata sa kamay ni Hugh. Flame Slash. Matapos ay inject ni Jackie ang aura sa taybak, bigla siyang bumagsak gamit ang taybak. Bigla, isang nagninangas na slash-slash ang lumipad, tulad ng isang apoy na may mahabang buntot, diretso patungo kay Hugh. Mapahamak, ang martial arts ng bata na ito ay tila hindi mahina. Nakakakita ng kakilakilabot na katangian ng pag-atake ni Jackie, sa oras na ito, nag-aalala si Hugh, at nagmadali siyang ginamit ang kanyang pag-atake. 2 kakilakilabot na pag-atake ang bumangga sa isang instant, at isang kakilakilabot na alon ng shock na radiated, na nagiging sanhi ng mga miyembro ng pamilya ng Trevino na hindi kalayuan upang umatras ng maraming mga hakbang. Hindi, imposible. Di nagtagal, natuklasan ni Hugh na ang kanyang pag-atake ay ganap na durog ng pag-atake ni Jackie, ang kanyang mukha ay naging asul sa takot, sumigaw siya, lumingon at naghanda na makatakas. Naaawa na kahit na ang pag-atake ni Jackie ay direktang nawasak ang kanyang pag-atake, ang natitirang taybak na si Aura ay nakakatakot pa rin. Sa pamamagitan ng isang hindi mapigil ang momentum, dumiretso ito kay Hugh at lumapag sa kanyang likuran. Lumipad si Hugh na parang isang sirang saranggola, bumagsak ng malakas sa lupa, naglabas ng isang bibig ng dugo, sinipa ang kanyang mga binti, at namatay agad. Hindi, patay na si Young Master Hugh. Ang mga masters ng pamilyang Trevino ay tumingin sa sitwasyon, at ang kanilang mga mukha ay huminto sa takot. Ito ang pinakamalakas sa mga masters ng pamilyang Trevino, at siya ay pinatay na ganyan. Kabanata 1350. Hugh, na ang antas ng paglilinang ay umabot sa huling yugto ng tunay na lupain ng Diyos, ay masasabing kabilang sa mga nangungunang masters ng 8 pamilya ng Anino. Sa ganitong kompetisyon, siya ay ganap na nasa tuktok. Sa ganitong pag-iral, kahit na hindi niya matalo ang kalaban, tiyak na walang problema na makatakas, at ang posibilidad na patayin ay napakaliit. Maliban kung ang pagiging epektibo ng labanan ng kanilang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanila. Namatay si Hugh, na naging mapatla ang mga mukha ng pamilyang Trevino, at hindi sila makapaniwala sa katotohanan ito. Tumakbo. Matapos magreaksyon ang ibang tao, agad silang naghanda na tumakas. Si Jackie ay nangahas na patayin ang mga apo ng pangatlong matatanda ng pamilyang Trevino, hindi nabanggitin ang katotohanan na ang kanilang mga base sa paglilinang ay mas mababa, at ang kanilang katayuan ay mas mababa kaysa sa pamilyang Trevino. Masters. Gayunpaman, inalog ni Jackie ang kanyang taybak ng ilang mga pag-flash, at maraming magkakasunod na taybak na si Chi ay lumipad, ng direkta sa bahedeng sa mga sumubok na makatakas. May isa pang flash, at lumitaw si Jackie sa harap ng babaeng nagngangalang Lynn. Tumingin si Lynn sa paligid at natagpuan na ang iba pang mga miyembro ng pamilya Trevino ay lahat ay pinugutan ng ulo, na iniwan siyang nag-iisa. Siya ay naging mapatla ng takot, at nakita si Jackie na may hawak na taybak sa kanyang kamay at dahan-daang itinaas ito, talagang lumuhad si Lynn. Master Jackie, patawarin mo ako. Ang aking antas ng paglilinang ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa harap mo. Panipi. Master Jackie, hanggat maaari mo akong patawarin, bibigyan kita ng lahat ng aking mga token. Lumuhad si Lynn sa harap ni Jackie, na humihingi ng awa. Nang makita na iniksyon ni Jackie si Aura sa taybak sa kanyang kamay, at walang balak na sumang-ayon sa kanyang mga kahilingan, mas natakot pa si Lynn.
Gayunpaman, bigla siyang naisip ng isang bagay. Habang kinagat niya ang kanyang pulang labi, tinapik niya ang kanyang sariling damit mula sa neckline, biglang inihayag ang kanyang mapang-akit na puting balat. Hanggat pinatawad mo ako, ikaw ay iyo. Bago matapos ang larong ito, maaari kang maglaro sa akin subalit nais mo. Panipi. Dumiretso si Lin kay Jackie na may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkaroon pa rin siya ng tiwala sa kanyang puso. Bagaman hindi siya kasing ganda ng tatlong anak na babae ng pamilyang Cabello, itinuturing siyang pinakamahusay sa hugis at ang pinakakaakit-akit ng napakaraming mga batang babae sa Pamilya Lagorio. Alam niya na ang malalim sa loob ng lahat ng mga tao, hindi lamang nila mapigilan ang kanyang pagkababae, kung saan kahit na ang ilang mga matatanda na nasa kanilang 40 o 50s. Ano ang isang walang kahihiyan na tao? Si Daniela, na nasa crack, ay nakita na sinusubukan ni Lin na tuksuhin si Jackie. Kinuha niya ang kanyang ngipin sa galit. Masyado siya. Ang babaeng ito ay talagang walang kahihiyan. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Daniela ay si Jackie ay natigilan lamang sa isang segundo, bago pa diretso ang taybak sa kanyang kamay, at agad na nahulog ang ulo ni Lin at agad siyang namatay. Ang kanyang bangkay ay nahulog din sa lupa sa pagbagsak ng ulo, at ang katahimikan ay bingi muli dito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.